Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today, detalyadong review nitong Poco X7 Pro, the Avengers Edition. This is limited edition, so possibly hindi nyo na po yata mabibili ito sa mga physical store. Possibly, I'm not really sure, pero yun ang sabi. And don't worry, kung ano yung performance nito, yun din po ang performance ng walang Iron Man na print na Poco X7 Pro. So halos same lang. Ang pinagkaiba lang is may print lang ito na Iron Man. The rest is normal na kulay lang, silver, gray, ganon. So yun. But of course, ang review na to is para sa Poco X7 Pro, not for the Iron Man. Okay? Just malinaw lang. So anyway, unahan ko na agad kayo. The price is naglalaro sa 20,000 to 25,000 pesos. Yan po. Okay? Ngayon, ang tanong, sulit ba sa price tag niya yan? Itong Poco X7 Pro, why umabot ng 20,000? Ito po ang specs niya. This is currently running on Android 15. Yes, the latest Android 15 and HyperOS 2.0 na rin po ito. And actually, may natanggap akong updates a few days ago lang. So, mag-iisang buwan na sa akin ito. And then, last week, meron pang update. So, naging 2.0.10 na siya. Okay? Again, Android 15 po yan. You know, Android 15 po yan. So, para malinaw lang. Anyway, this has MediaTek chipset Dimensity 8400. That's 4 nanometer up to 3.25 GHz. So, malakas. Kung sa malakas ito, halos flagship level na. Alright? Now, ang GPU naman ito is Immortalis G720. That's a 7-core, hepta-core siya na GPU. So, octa-core siya na CPU and 7-core lang na GPU. Meron din po itong dedicated na MediaTek NPU 880. That's AI chipset. So, hiwalay po yung chipset niya para sa mga AI na mga trabaho and hiwalay din yung actual na chipset and GPU. Just so you know lang po. So, in a way, may kataasan din kayo paano ang expectation ko rito. I'm not expecting this to be perfect pero medyo mataas ang expectation ko rito. Konti lang. Now, this is the 12GB 512GB variant. Ang storage po nito is UFS 4.0. So, mabilis kung sa mabilis ang storage nito. Yes! So, idagdag nyo na sa expectations nyo. Alright? Now, pause nyo na yung video kung gusto nyo pang basahin the rest ng specs. Ako'y magtutuloy-tuloy na sa mismong review. Alright. Saglit lang muna tayo sa kanyang design kung just in case hindi nyo napanood yung unboxing. So, this is the Iron Man edition. Ito po nakikita nyo actually currently is the case na kasama siya sa box. Panoorin nyo na lang yung unboxing kung gusto nyo makita yung full details ng mga kasama sa box. But ito itsura niya pag walang case. You know. So, meron po tayong Iron Man dyan. Licensed by Marvel. So, yun. And of course, gusto ko lang i-emphasize na marami po siyang bloatware. Yes. And sa taas po nandito po yung infrared. Nandito rin po yung speaker and noise cancellation microphone. Yes, may infrared po siya. Magagamit nyo pa rin sa mga TV nyo, mga appliances na mayroong infrared support. Sa kaliwa, wala po nakalagay. Dito sa ilalim po is meron po tayong dual SIM non-expandable po. So, dalawang SIM card lang po pwedeng ilagay and wala pong pwedeng ilagay dito na micro SD card. So, I would recommend kung mahilig kayo mag-install ng mga lalaking games, mag-record ng mga video na 4K, doon na kayo sa 256 512GB. Medyo hindi maganda option yung 128GB. I'm not really sure din kung may 128GB to. Kasi itong gamit natin again is 512GB. This is 12GB RAM, 512GB storage. Alright? And then sa kanan, nandito po yung kanyang power button with orange accent or red accent. Parang red, more like red, no? And then the volume rocker. And then sa likod, nandito syempre yung camera with flash sa gilid. Okay. So kung naghahanap kayo na ng mga limited editions ng mga smartphones, yeah, this one okay siya. Pero personally, hindi ko type. Yes. Parang masyadong childish. Again, that's my taste lang naman. Kung sa inyo maganda to, okay lang yun. Ganun talaga. Subjective naman talaga yung ganda eh. Pero sa akin, hindi ako nagaganda sa kanya. And of course, yung teams niya mismo is Iron Man din. So, makikita nyo naman. Medyo okay sa akin to ng konti, yung kanyang teams. But the rest, hindi masyado. Yung mga icons, hindi ko type eh. Pero yun. Ito naman itsura niya kapag isasaksak siya sa kanyang case. Kasama po ito sa box kapag binili nyo. Yung case niya is open, so nakakasingaw ng maayos yung init. Very good tayo dyan. And ang kinaganda, may kakapalan siya. And also, nabanggit ko na to sa unboxing, slightly mas mataas yung case sa camera, kaya protected yung camera once na nilagay nyo siya sa surface, as long as hindi magaspang or mabato. Okay yan, protektado yung camera ito paano. The rest, okay naman siya, mukhang matibay and mukhang maaasahan din naman itong case na ito. The best part, like I said, nakakasingaw at hindi kulob yung init dito kasi open yung back. Right. Now, lipat na tayo sa performance.
Sa performance, again, this has MediaTek Dimensity 8400. 4 nanometer po yan at up to 3.25 GHz na octa-core na chipset. Ang Antutu score niya is around 1.4 million actually to 1.7 million. Papakita ko na lang sa inyo para maganda. Unang test ko nung unboxing, 1.5 million. Mataas. And then second test, 1.6 million. And then nag-update. Nung nag-update, bumaba siya actually. 1.5 million naman siya. And then finally, kanina, bago ko gawin tong video na to, nag-Antutu score pa ulit ako for the fourth time, 1.4 million na siya ngayon. So, parang bumababa, ano? I don't know why. Siguro dahil dumadami na yung apps na ini-install ko. Maybe, or pwede rin dahil dun sa update na nangyari. Maybe. I don't know. Pero yun ang nakikita ko na trend. Then, lipat tayo sa 3D Mark saglit. Sa 3D Mark, nakakuha tayo ng 3,617. Medyo may kataasan, no? Solid and lowest loop score is 1,700. Hindi ko lang nagustuhan yung stability niya, 47%. By the way, 3D Mark is more on nakafocus ito sa test ng GPU niya. So, that's 47% stability lang. Mababa po yan. And umabot po actually yung temperature from 41 to 52 degrees Celsius. Okay, so not a good sign actually para sa akin, pero hey, mas maganda pakita ko sa inyo yung performance. So sa performance, sa Mobile Legends, sinet natin siya sa high and ultra graphics. Nung una, ganyan lang yon. So sabi ko, may 120 Hz screen refresh rate, pero high lang ang supported sa ML. And then comes the update, nagkaroon ng software updates. Ayun, finally nakuha na natin yung ultra FPS and ultra graphics at nakuha natin yung 120 FPS, pero hindi po siya stable, unstable siya, 120 FPS. Pagpatak po ng 42 degrees Celsius na temperature, bumaba siya sa 60 FPS. So hindi ko gusto yung thermal throttling dito, masyadong aggressive. From 120 FPS, bumagsak ng 60 FPS siya. Agad-agad dahil lang sa 42 degrees Celsius. So yun, that's the ML. Pero overall, okay pa rin naman. Hindi naman nag-frame drops. Yun lang, bumaba lang yung smoothness niya. Now, lipat tayo sa Honor of Kings. Set natin siya sa max FPS and ultra graphics. Dito nakakuha tayo ng 110 to 120 FPS. Slightly stable. To be fair, magaan lang naman talaga ang Honor of Kings kumpara sa Mobile Legends. Kung magaan na ang Mobile Legends, mas magaan palalo ang Honor of Kings. So yun. Sa PUBG Mobile naman, sinet natin sa smooth graphics and ultra extreme FPS. Stable naman siya at 120 FPS and 41 degrees Celsius. Yes, supported ng smartphone na to ang ultra extreme ng PUBG Mobile. So nakuha natin yung 120 FPS at hindi siya nag-overheat, 41 degrees Celsius lang. So I guess sa Mobile Legends na issue niya is optimization lang siguro na problem. Maybe maayos sa software support, I don't know, software update. Maybe. Anyway, lipat tayo sa Genshin Impact. By default, nakaset po siya sa medium graphics. So hindi ko na siya ginalaw, naka-default na yun. Good. And ginalaw ko na lang is yung 60 FPS. From 30 to 60 FPS na siya. So nung nilaro natin, nagfa-fluctuate lang po siya 50 to 60 FPS, which is good na yan. Actually, that's very good. Again, sa medium graphics at 60 FPS, naglalaro siya ng 50 to 60 FPS. That's stable po. So very good siya. Very playable po siya sa Genshin Impact. At ang temperature niya, 42 degrees Celsius lang. Okay? Mga almost 1 hour yata ako naglaro niyan. 42 degrees Celsius na may maintain niya. So that is why siguro bumababa siya minsan ng 50. Yung na-observe ko lang yon. And then finally, Call of Duty Mobile Warzone. Nung una, compatible ito nung in-unbox ko. Ngayon, nung tinetest ko na siya for video na, for dito na sa review na to, for some reason, hindi na siya compatible. Ngayon, naglolo ko po yan. Nakikita nyo, ayaw niya mag-launch. In-uninstall ko, then reinstall. Ayaw talaga mag-launch. So, I give up. For some reason, ayaw mag-work ng Warzone properly dito sa latest update na HyperOS na ito. I don't know why, pero yun. Wala akong magagawa. Yun na yun. So, sa performance, bibigyan ko lang siguro siya ng 1 to 10. Bibigyan ko lang siya ng 7 out of 10. So, may mga goods siya. Nakukuha niya yung 120 FPS. And then, those na hindi optimized or hindi compatible na mga games, medyo nakaka-turn off ng konti. So, maybe sa future, mas mag-i-improve ito. Pero right now, ngayon ko siya nire-review. So, 7 out of 10 lang muna. Bibigay ko sa kanyang score. Okay? Now, lipat na tayo sa battery. So, sa battery, meron tong 6,550 mAh. That's silicon carbon technology po na battery. Again, sa mga hindi po nakapanood ng isang video ko, yung Boring Tech Podcast ko, ang silicon carbon po is still lithium battery. Okay? Hindi pala Boring Tech Podcast yun. Ascot man na video pala yun. Anyway, silicon carbon is still lithium battery. Ang pinalitan lang po dun is yung anode niya. So, that means same applies, same rules, same way ng pag-aalaga ng battery pa rin kasi
lithium pa rin po ito. Supported po niya hanggang 90 watts charging. Sadly, itong Ironman version is walang kasamang charger sa box. So, possibly na yung non-Ironman version is merong kasamang charger sa box. Possible. Okay? Kung nakaabot kayo dun sa promo niya, sa launch promo niya, yung introductory price niya, may kasamang free charger yon. Pero kung late na kayo, like ngayon nyo lang bibilhin kasi nireview ko na, wala na. Possible wala na kayo makuha ang free charger. Possible. I'm not really sure, pero promo nila yan. Labas tayo dyan. But, like, kung napanood nyo naman yung unboxing, pinakita ko doon, wala talaga siyang kasamang charging brick. Okay? Merong cable, pero walang charging brick. Now, yan 6,550 mAh. Okay ba yan? So, sa PC Mark, pakita ko na lang sa inyo. Ito, sa half brightness, half volume with mobile data, nakakuha tayo ng 15 hours 30 minutes. Okay? Itong test na ito, just so you know lang po, is tinesto ng hindi po ganun karami ang installed na apps. Ang basic lang na naka-install dito is Facebook lang and then yung mga games na gagamitin ko sa test. So, hindi po ganun karami ang apps nito kaya ganyan po siya kahaba. Pero by average, that's good. 15 hours 30 minutes above average siya kasi 10 to 11 hours lang po ang average. This is 15 hours 30 minutes. Very good po yan. That's half brightness, half volume with mobile data. Now, lipat tayo sa full volume, full brightness with mobile data, 10 hours, 26 minutes. Again, above average ulit kasi dapat nasa 7 hours lang yung average. This endured 10 hours, 26 minutes. Tuloy-tuloy na gamit, walang patayan sa test. 10 hours, 26 minutes, so pasado po siya. Again, ang mga naka-install na apps dito is hindi po ganun karami. Isang Facebook lang, walang Messenger yan. Facebook lang, lahat puro games and pang-benchmark na apps lang naka-install dito. Ibang usapan na kapag tinadtad nyo to ng social media apps, magbabago yan at babagsak at bababa. Yan po ay paalala lang para realistic po tayo dito ha. Alright. Now, sa 90 watts fast charging support niya, again, hindi kasama yung charging brick, pero 90 watts supported niya. Kaya po nito ma-full charge ng 40 to 45 minutes by average. Ang gamit ko rito yung 100 watts na U-Green na charging brick. So, kaya po niya 40 to 45 minutes. Full charge na po siya. That's from 20% to 100%. And bago tayo matapos, actually gusto ko ipakita sa inyo yung kanyang battery settings. Dito tayo sa settings. Baba lang tayo ng konti sa battery. From here, meron po tayong current mode. Pwede nyo po siyang iset sa ultimate mode kung gusto nyo makuha yung sagad-sagad na performance. Kaso nga lang, masyado malakas po sa battery ito at malakas din uminit. Pero there it is. Kung gusto mo lang ng extra boost sa power. And then you can go back to balance, battery saver, and ultra battery saver. Ikaw po magsiset yan. Charging options naman, meron tayong top speed at saka standard. Siyempre, dito sa review na to, ginamit natin top speed. That is why nakakuha tayo ng 40 to 45 minutes. Pero kung pag standard, 1 hour po yan mahigit. And then, sa battery protection, meron po tayo ditong support for battery health and cycles. So malalaman nyo na yung battery health at kung nakailan charge na ang smartphone na ito. Alright? Now, for the battery technology, medyo nakulangan lang ako kasi wala siyang bypass charging. So, 1 to 10, bibigyan ko lang to ng 8 out of 10. Good. Very good naman actually yung battery features niya. Yun lang. Kulang lang tayo sa bypass charging. Siguro bibigyan ko to ng 9 and maybe perfect pa kung sakasakali na may bypass charging ito. But, sadly wala. So, 8 out of 10 lang po sa battery rating ko sa kanya. Now, lipat tayo sa display. So, the display has 6.7 inch, 1.5K AMOLED po yan. That's 120 Hz screen refresh rate. Kita nyo naman doon. 120 Hz screen refresh rate supported po yan. And the whole time po na nire-review natin siya, hindi ko po siya tinanggal sa 120 Hz screen refresh rate. So, kung makikita nyo siyang nagsi-60, like now, hindi po ako may gawa niyan. Yan po ay software. So, naka-custom siya, refresh rate 120. Never ko siyang binaba sa 60, pero kung makikita niyo siyang nagsi-60, again, hindi po ako may gawa niyan. Like that, sa software po yan. Now, syempre, ginamit natin ito sa labas. Nakuha natin yung kanyang brightness. 1,200 nits po yung kanyang basic brightness, pero kaya po nitong sumagad hanggang 3,200 nits. So, kung gagamitin po ito ng mga tropa nating riders sa tanghaling tapat, kung sino man kayo gumagamit ng smartphone nyo sa tanghaling tapat, viewable po siya. Okay na okay. Yun nga lang, expect nyo na kapag gano'n, this is AMOLED, tapos ibababad nyo sa araw, prone siya sa AMOLED burn. Okay? Para malinaw lang. And other feature ng display niya, supported po nito ang Widevine Level 1. So, supported nito ang high definition sa Netflix. Sa touch sampling rate naman, supported niya hanggang 145 Hz touch sampling rate. For some reason, I don't know bakit ayaw niya umakit sa 330 man lang. Pero, okay pa rin naman yan. And then, sa multitouch, supported niya hanggang 10 daliri sabay-sabay na gamitin. So, sa mga naglalaro dyan ng games na maraming daliri ang nilalagay sa screen, supported po nito. So, pagdating sa display, like I said, kung napanood niyo yung
yung full review ko ng X7, the Poco X7, mas gusto ko yung display noon compared dito. For some reason, I don't know why, pero mas gusto ko lang talaga yun. And kung bibigyan ko to ng score, bibigyan ko lang to ng 7.5 out of 10. Just to be sure. Yun lang. Yun lang bibigay ko sa kanya na rating sa kanyang display. Now, lipat naman tayo sa camera. So, this has 50 megapixel main camera and 8 megapixel ultra wide. Supported po ng camera nito hanggang 4K at 60 fps sa likod, but sa front, dito naman ako na turn off ng konti kasi sa front, 20 megapixel pero supported po niyan hanggang 1080p at 30 fps lang po. Yes, kahit nung after nung update, 30 fps pa rin siya, hindi na siya tumaas. Pero dito tumataas siya. But okay, 1080p pero dito hindi na po siya tumataas. Pero pag lumipat tayo sa likod, syempre pwede yang baguhin 24, 30, and 60, 4K, 720, and 1080p. Pwede pong baguhin dito. So, pangit po yung kanyang front camera para sa akin. Sa akin, bitin na bitin. Again, kasi this is 20,000. So, may mga 15,000 tayo dyan mabibili. Ito 20,000 na meron na rin 2K to 4K at 30 fps sa front camera. But this one, for some reason, 1080p at 30 fps. Parang below 10K yung front camera niya. Anyway, pakita ko na sa inyo yung mga sample ng mga pictures. So, as for the pictures, okay na okay siya. Bago tayo tumuloy sa video recording, gusto ko muna ipakita to ng konti. No? Kasi napansin ko, ginumpara ko silang dalawa since hindi naman sila nagkakalayo ng price. This is the Nothing phone. This is around 22,000. And this one is the Poco X7 Pro 25,000. So, kinuhanan ko sila same time and then same subject. So, kung mapapansin nyo, kung brightness lang or liwanag ng details is mas maganda dito sa Poco. Okay? Ito yung Nothing Phone 2A ko. Poco, parang mas maliwanag. Pero alam nyo ba, na kapag nag-zoom in tayo, look at the details. Zoom in tayo, same ng distance yan. Kung mapapansin nyo, mas maganda ang detalye rito. Actually, we can zoom in pa, mas kitang-kita natin yung mga dahon dito. Mas maayos, hindi nagbubuhol-buhol yung kanilang details. Pero pagdating dito sa Poco, nawawala na, naglilin sa medyo dark yung kanyang kulay and the details unti-unti na agad nawawala. And then kung mapapansin nyo sa ibang parts ng branch is mas maganda or mas malinaw pa dito sa Nothing Phone 2A. Again, papakita ko lang sa inyo, same distance, yun. Although nakikita natin mas warm dito, pero kung titingnan naman natin dito, mas maganda yung details compare dito na parang nawawala na yung details unti-unti sa lampshade na ito. Dito, makikita pa natin yung details, dito halos pa wala na. And again, sa mga bulaklak, dito sa gilid, punta tayo sa gilid. Dito, mas maganda pa yung details, parang kuhang malapit pa rin. But this one, mukha nang nag-soften at nawawala na yung details. So, kung ako papipiliin sa camera, mas pipiliin ko pa rin itong Nothing Phone 2A for some reason. And bumagsak sa akin ng konti ito. I'm not saying na pangit yung kuha ni Poco X7 Pro. It's just that hindi ako impressed sa kuha niya. I was considering kasi na lumipat dito from here to here kasi maganda rin yung battery score niya. Bala ko mag-transition na rito pero nung kinumpare ko na yung camera, actually hindi lang yan. Marami pa akong shots na kinumpare silang dalawa and 9 out of 10 mas maganda ang kuha dito sa Nothing Phone 2A. This phone, hindi po ito best in camera ha, pero for some reason talo niya itong Poco X7 Pro. So sadly, hindi ko type itong kuha niya. Pero again, I'm not saying na pangit yung kuha niya. It's just that yung details masyadong process and yung dynamic range medyo nawawala. And of course, yung may mga kuha din siya actually na over-sharpen minsan, nahalata ako. But anyway, that's the picture. Pero sa video recording actually, doon naman siya lumamang. Kasi this one supports 4K at 60 fps at ito pa ang kuha niya. Now, this is the rear camera shot. So, dito naman medyo bumawi siya. I was expecting 4K at 30 fps lang yung max niya. But turns out, this supports up to 4K at 60 fps. Good job.
So, and nakikita ko naman, maganda naman ang kuha niya. Realistic yung pagka-orange nun niya sa totoong kulay niya and sa current na kuha dito sa screen. Parang parehong-pareho naman. Kung meron mang differences, sobrang minor na lang. And kamusta kung pwede natin i-zoom in up to how many times? Hanggang 6 times maximum. And sa 6 times, medyo grainy na siya. At yeah, hindi ko na makita masyado ang mukha ni Katakuri. But so pinakang logic, pinaka okay sa kanya is nasa 2 times lang. Na zoom yan. This is the 2 times. Kamusta naman? And so far nararamdaman ko, nakikita ko habang nagpapaning tayo, effective po ang kanyang OIS. So totoo may OIS siya even at 4K at 60 FPS. Okay? So yun po. Again, one more zoom. Noisy na talaga siya sa pag nag-zoom tayo. This again is 4K at 60 FPS. Kamusta microphone? So this is 1080p at 30 FPS. Selfie camera po ito So selfie camera hanggang 1080p at 30 FPS lang for some reason. Pero aside from that, kung okay lang sa inyo ang 1080p at 30 FPS, ito po ang kuha niya. And so far, may konting nakikita akong artifact at processing. So may konting effect dito ang beautification for some reason. Pero aside from that, medyo slight, hindi naman exaggerated. Kita pa rin ang imperfections ko. May itim ako, malabas, and okay lang. So yan po ang kanyang selfie camera, okay? Again, initial pa lang po ito. Hindi pa po ito ang final verdict ko. Siyempre, gagamitin pa natin ito sa labas para mas realistic, di ba? So this is just an unboxing and first impression. So kamusta naman yung kanyang microphone? As you can see, meron po talaga siyang OIS sa 4K 60, which is very good sa mga content creator na mahilig gumamit ng 4K 60 at 4K 30 kasi hindi po kayo mag-aalala dun sa shakiness ng mga shots. Meron talaga siyang totoong OIS and EIS. So 4K video sa likod, good pictures, hindi ako masyadong impressed. Parang okay lang, good enough for social media. Yun lang. But anyway, bibigyan ko na lang ng rating yung camera niya. So 1 to 10, bibigyan ko lang siya ng 7 out of 10 lang. Okay. Yun lang yung po bibigay ko na camera dito sa Poco X7 Pro. Now, konti na lang to. Lipat naman tayo sa audio. So this has dual speaker. Isa sa taas, isa sa baba. And ito po ang sample niya. So, yun. Ang kinaganda po nito is okay naman siya, malakas naman, and designed by Dolby yung kanyang audio. So, maganda ang sound. Kung ako ang tatanungin, very good po yung sound niya. Malakas and malinaw and maganda yung punch na may konting bass dun sa mga upbeat na music. So, solid po ang kanyang audio. Okay? Very good loudness. Not bad. So, sa audio, bibigyan ko siguro siya ng 8 out of 10. Now, lipat naman tayo sa connectivity. Sa connectivity, meron po siyang 4G LTE, 5G, VoLTE, and VoWiFi. Yes, ayan, kita nyo sa screen. And then, sa Wi-Fi naman po, supportan niya hanggang Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, and Wi-Fi 6. Okay? Now, sa speed test po, medyo na-dismay ako ng konti. Kasi for some reason, after no HyperOS 2.0.1 update, hindi na umahataw ng 30 Mbps yung kanyang mobile data dito sa bahay. Bumaba na siya ng 20 Mbps. So, nakakadismaya ng konti. Parang, I don't know, nakasama yata ng konti yung update ng HyperOS. And then, sa Wi-Fi naman, actually maganda yung improvement. Noong una kasi, around 400 to 500 Mbps lang nakukuha niya sa 600 Mbps ko na bandwidth. Right now, nakukuha niya na yung 600 plus na bandwidth. So, lumakas po yung Wi-Fi, medyo humina para sa akin yung mobile data. And actually, bago ko umpisa ng review na to, nag-test pa ulit ako sa speed test ng mobile data and hindi siya makakonect. Ang tagal na hinintay ko, hindi siya makakonect for some reason. So, yeah, pumangit yung kanyang mobile data connection after nung HyperOS 2.0.1 update. I don't know. I hope ma-fix nila yun. Pero, again, real talk tayo dito. So, sasabihin ko sa inyo, yun ang na-experience ko. I hope iba experience nyo. I hope mas better ang experience nyo. Pero ito yung na-experience ko. Pinapakita ko lang sa inyo.
And then bago tayo matapos, meron lang akong gusto ipakita sa inyo. May napansin ako. So, testing. Alam nyo ba na dito sa gallery app, click kayo ng isang picture na gusto nyo i-share. Okay? Meron pala siyang feature na pwede nyo tanggalin yung metadata at location. And then without metadata, naka-on din. So, ito ay, alam nyo, napaka-importante po nito pag nag-share kayo ng images online, lalo sa email and some other places sa internet. Kasi dito pwede malaman kung nasaan kayo, yung detail kung anong oras, etc. about sa pictures or videos na sinasend nyo. So, kapag naka-on ito, buburahin niya lahat yan, which is very good, which adds sa security and privacy ng isang tao. So, I like na meron silang ganitong feature. Again, kapag pinindot nyo yung share button, this share button, andito po siya sa taas. So, i-on nyo lang po yan para mas secure kayo at maraiwas na rin makuha yung mga details ng identities nyo. And then, another thing actually, is meron siya dito. Dito naman sa kabilang side, ito yung share. Dito lipat tayo sa kabilang dulo. Meron siya ditong protective watermark. Okay? Ano ang ginagawa ng protective watermark? So, delete nyo lang yan. Lagay nyo, kunwari, pangalan ko, Rene. So, check natin. Lalabas po dyan yung, kung magpo-post kayo ng pictures nyo, especially yung mga binibenta nyong items, pipicturean nyo, para hindi po siya basta-basta manakaw or kung nanakawin man, nandun po yung watermark ng mga pangalan nyo. Like this one, andyan po yung Rene. Makikita nyo Rene. Nakakalat dyan sa picture na hindi masyadong halata. Although yes, mahalata pa rin. Pero look at that. Best po ito para sa mga, again, ng mga nagtitinda online para hindi po basta-basta mananahaw yung images nyo. Lagyan nyo ng watermark nyo ng pangalan nyo or pangalan ng store nyo. And available lang po siya mismo dito sa gallery. Click nyo lang po ito and then click nyo itong protective watermark. So, good job dito kay HyperOS kasi may ganito siyang feature. Meron din bang feature na ganito sa smartphone nyo? Sa gallery nyo? Share nyo nga sa akin. Baka akala ko sa Poco lang meron ganun or sa Xiaomi or sa HyperOS lang may ganun eh. Baka sa ibang brand meron din. So, let me know na lang. But anyway, sa verdict na tayo. So, sa verdict, sa price tag niya na 20,000 pesos to 25,000 pesos. Performance-wise, okay naman. Narinig nyo naman yung tono ko, di ba? Okay siya, pero hindi, para sa akin, hindi ganun ka-worth it. Yeah. Parang pumangit siya nung huling update. Compared dun sa in-unbox ko siya, mas gusto ko pa yung performance niya nung time na yun. Kasi nakakakuha pa ako ng 1.5 and 1.6 million. Right now, yung nakuha ko lately, 1.4 million. And even with gaming test, may mga hindi na gumagana ng games. Yeah. So, and then sa Mobile Legends, yung throttling issue niya na from 120 FPS, bumaba ng 60 FPS. I don't like that. So, again, nire-review po natin ang smartphone ngayon. Yung software na meron siya ngayon, hindi natin siya nire-review sa future pa na promises na possible na hindi naman matupad or mangyari. So, again, itong review na to is for this version lang ng software niya and ngayon lang ito. Kung mag-i-improve siya sa future, good. Kung papalpak siya, sadly, wala akong magagawa doon. Wala tayong control doon kasi ang bawat brand ay may kanya-kanyang sariling version ng tweaking, software updates, etc. etc. Same goes sa lahat ng mga reviews. Hindi lang sa akin, sa ibang mga reviews din ng mga ibang mga tech reviewers. Yung mga review nila, tandaan nyo is, yung review na yon is nung time na ginagamit yung phone. Ngayon, kung nasira na yung phone after ng update and after na rin ng review, labas na po doon ng mga tech reviewer kasi wala pong control ang mga tech reviewers mga ganyan. Sila po ay nagre-review lang sa experience nila. Nung time na yon sa smartphone, nung time din na yon. Alright? Walang nililinaw ko lang. Kasi may nababasa lang ako lately na actually hindi sa comment section ko, sa comment section ng iba na sinisisi nila yung tech reviewer kasi iba yung nakita nila sa review, iba rin yung lumabas sa actual na ginagamit nila after nung nag-update pa. So, yeah, out of control kasi na talaga yun. But anyway, para sa inyo, boss, sa tingin mo, sulit ba ito si Poco X7 Pro? Kahit hindi na yung Ironman version, itong Poco X7 Pro na lang. Both Ironman and non-Ironman version. Sulit ba sa inyo to, boss? Kasi sa akin, slightly hindi. Yeah, real talk. So, yun. Kahit na pinadala sa atin to ni Poco, real talk pa rin tayo. Yun ang nakita ko, wala akong magagawa, hindi ko itatanggi yun. Talagang may mga pangit talaga ako na naranasan sa kanya. So, yun. Again, this is Poco X7 Pro. And kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, mahaba, boring, pero at least nandito na halos karamihan ng mga hinahanap nyo or sagot sa mga tanong nyo bago nyo bilhin ang smartphone, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.